Iba na talaga ang henerasyon ngayon. Ang mga apo, mas bihasa sa teknolohiya. Mas mabilis magsalita at kadalasan ay nakatutok sa cellphone. Pero kahit gaano pa kalayo ang agwat sa edad, may paraan para maging malapit pa rin sa kanila. Matutong makinig. Kahit hirap intindihin minsan ang mga sinasabi nila, tandaan, hindi kailangang laging may sagot. Minsan, sapat na ang pakikinig. Kapag naramdaman ng mga apo na interesado sa mga kwento nila, mas lalapit sila. Subukan ang mga hilig nila. Hindi kailangang maging eksperto sa online games o social media, pero kung ipapakita ang effort na maintindihan ang mundo nila, malaking bagay na yun sa kanila. Pwedeng tanungin, ano ba yung nilalaro mo? O patingin nga ng gawa mo sa school? Ibahagi ang mga kwento ng nakaraan. Maraming kabataan ang interesado sa buhay noon. Kwento tungkol sa kabataan, hirap at tagumpay, o kalokohan ng bata pa. Lahat yan may aral at mas tumataktak kung mula sa karanasan. Maglaan ng oras kahit sagit. Isang simpleng kumustahan sa chat, tawag o pagbisita ay napakahalaga. Kahit gaano kaikli, basta galing sa puso, mararamdaman yan ng mga bata. Yakapin ang teknolohiya, paunti-unti. Hindi kailangang sabayan ang bilis nila. Pero ang simpleng pag-aaral ng paggamit ng cellphone, video call o messenger ay malaking tulong. Mas naaabot ang mundo ng mga apo kapag tinatangkilik ang mga bagong paraan ng komunikasyon. Hindi hadlang ang edad para bumuo ng matibay na ugnayan. Ang pagmamahal, pag-unawa at bukas na isipan, yan ang susi para maging malapit sa mga apo kahit pa magkaiba ang henerasyon. May sarili ka bang paraan para mapalapit sa apo mo? Ikwento mo sa comments. At huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang payo para sa mga seniors. Ingat palagi. Ang puso, kahit tumatanda, laging may espasyong magmahal. Maraming salamat.